tuluyan siyang makalabas sa kondo ni Marco, napahagulhol siya. Bakit ganun? Kung kailan handa na siyang mag-move on, tsaka naman to nagpapakita ng pag-aalala sa kanya. Mabilis siya napakapit sa may pader na makaramdam na naman ng pagkahilo. She really feels weird. May sakit na ba siya? Malapit na ba siyang mamatay? Dahan-dahan siya naglakad habang nakasuporta sa pader hanggang sa tuluyan siyang makasakay ng taxi. Pero nasa tapat pa lamang siya ng building ng condominium niya ay mabilis na siyang natumba at tuloy na namang nagdilim ang kanyang mga paningin. Nang magising siya, mabilis siyang nasilaw sa liwanag. Nang tignan ng paligid, nasa may ospital siya. Ma'am, okay na po ba kayo? Meron po ba kayong kapamilya na pwede namin kontakin? Biglang tanong sa kanya ng nurse. Mabilis naman siyang napailing. No, wala na akong pamilya. Bakit? Ano bang nangyari sa akin? Bakit ako nandito sa ospital? Takang tanong niya. Nahimatay daw po kayo kanina at tinatid po kayo ng mga security sa may condo unit ninyo. Pero parating na po si doktora, siya na lang po magpapaliwanag sa inyo. Nakangiting sabi nito. Mabilis nang siyang tumango at umalis na rin. So, totoo nga. May sakit siya kaya siya nandito sa ospital? Ilang sandali pa'y may lumapit na sa kanyang isang babae. Sa tingin niya, doktor, base na rin sa itsura nito. Good evening po, Mrs. Nakangiting tanong nito. Miss pa lang po, Mika Villa Agustin. Seryosong sabi niya. Ano pong sakit ko, Doc? Mabilis na tanong niya. Ha? Actually, iha, wala ka namang sakit. But why do I always feel dizzy? Takang tanong niya. Do you still remember when was your last period? Seryosong tanong ng doktor sa kanya. Well, I don't because I have an irregular period. Ano namang kinalaman nun sa pagkahilo ko, Doc? We've already run some tests to you. We conducted some blood tests and according to the blood serum result, you are pregnant. Seryosong sabi nito. Mabilis siyang napatango pero nang mapagtantong sinabi, nagulat siya at nanlaki ang mga mata. What? No way! Are you kidding me? Galit na sagot niya rito. If you want to make sure, we can conduct a transvaginal ultrasound right now. Suggestion pa nito sa kanya. No, hindi. Hindi siya maaaring magbuntis. Kung ang sarili nga niya di niya kayang alagaan, tapos magkakaanak pa siya? No, don't bother. At mabilis na tumayo. Where's the billing area? I'm going home. Mabilis pang sabi niya at tuluyan ng lumabas. Nang lapitan siya ng isang nurse, sinabi niyang magbabayad na siya. Piniretso siya nito sa may cashier at ilang sandali, mabilis na siyang lumabas at nagabang ng taxi. Malamig sa labas at tingin niya nga'y madaling araw na. Nang makapasok siya ng kondo, nang hihina siyang napaupo sa may sofa. Nang mahawakan ng throw pillow na naroon, pinagbabato niya to sa kung saan. No! Hindi! Hindi pwede. Ano na naman ba to? Bakit niyo na lang to bigay sa may gusto? Sigaw na hagulhol niya. Paano niya to aalagaan? Paano na siya? Ayaw niyang lumaki ang magiging anak niya ng walang ama. Ayaw niyang matulad to sa kanya na naging isang miserable. Akmang susuntukin niya ang tiyan niya ng mabilis, mapahinto at mapahagulgol. Marahan niya tong hinaplos habang nanginig ang isang kamay. I promise you, anak. Bibigyan kita ng isang buong pamilya. We will claim your rights. Seryosong kausap niya sa maimpis niya pang tiyan. Minabuti niyang wag nang pumasok, total naghihintay na lamang sila sa mga grades nila. Tamad na tamad din siyang gumalaw at tumayo, panay din paghilo at pagsusukan niya. Marahan siyang naupo sa may sofa nang makarinig ng tunog ng doorbell. Patamad siyang tumayo at binuksan yon. William is smiling from ear to ear habang may hawak na isang bouquet ng white roses. Will, mahinang sabi niya. For you. Ngiti nito sabay abot sa kanya ng hawak na bulaklak. Thank you. Pasok ka. Seryosong sabi niya rito. Mabilis naman silang umupo sa may sofa. Mika, I just want to apologize for Trina's behavior last... I'm pregnant. Mabilis na putol niya sa dapat ay sasabihin nito. You're what? Well, I'm sorry. Malungkot na sabi niya. Wait, Mika ha. Nagulat ako sa sinabi mo. You're just joking, right? Pero seryoso niya tong tinitigan. You're serious? Gulat na gulat pang sabi nito. Well, I'm sorry. I didn't know. I didn't plan for this. In fact, I'm still not yet ready to become a mom. Malungkot na sabi niya habang tumutulo ang mga luha. Pero mabilis inaharap ni William ang mukha niya rito. Pero nasa na magkabila niyang mga pisngi. I know you'll be a great mom. I believed in you. Ngiti nito sa kanya. Ang ibig mo bang sabihin, hindi ka galit sa akin? Why should I? I mean, Mika,
That child is a big blessing from God. You're so lucky dahil di lahat ng babae nabibigyan ng pagkakataon para maging isang ina. You're right, Will. Ngiti niyang mapait dito. Di niya naman kailangan maging malungkot. Ano nang plano mo ngayon? Did he already know? Seryosong tanong nito sa kanya. No, not yet. Maghihintay pa ako ng tamang pagkakataon. Gusto mo ba samahan kita? Marahan siyang umiling at kinuhang isang kamay ni William. Well, thank you for your understanding. Thank you dahil di mo ako hinusgahan, I promise. I will claim all my child's right. Dahil pinapangako ko hindi niya daranasin lahat ng hirap at lungkot na dinadanas ko. Seryosong sabi nito. Basta ikaw, Mix. You got my back, right? Ngiti nito. Mabilis din siyang napangiti at niyakap ito. She is happy. So happy that she had finally found someone who she can lean on. Kinabukasan maaga siyang umalis para kunin ang mga papeles na kakailanganin. Pagkatapos mabilis na nagpunta sa may kondo ni Marco. Mabilis siyang kumatok at ilang sandali pa bumukas na ang pintuan. Gulat na gulat si Marco nang makita siya nito. Mika! Takang tanong nito. Pero di siya sumagot at inismira niya to at pumasok na sa loob kahit di siya nito iniimbitahan. Here! Sabay abot dito ng dala niyang envelope. What's this? See it for yourself. Matagal muna siyang tinitigan ito bago tuloy ang kinuhang envelope at binuksan. PSA and Cinemar? Yup. We need to schedule our wedding this week. Seryosong sabi nito. Schedule what? Gulat na tanong nito. Di ka naman siguro bingi, di ba? Taas kilay na sabi niya rito. Wait, Mika, I'm lost. Hindi ko nasasakin yung trip mo, ha? We will get married next week. But why? Kunot noong tanong nito. Because I said so. I thought nagbago ng isip mo. At isa pa, di ba napag-usapan natin na kung ikakasal man tayo, we will do it after graduation? Naguguluhang sabi nito. Ba't pandami mong tanong? Matapos mong i-bullseye itong matris ko? Kita niya ang pagkagulat at pagkatigil nito. What are you trying to say? I'm pregnant. Seryosong titig niya sa mga mata nito. You are pregnant? How? I mean, as far as I remember, you and I had sex. Then you explode all of you inside of me. Then your sperm and my egg cell met. Stop. I already know all of those things. I mean, paano nangyari yun? We had just had it once. Gulat na gulat pa rin sabi nito. Abay, anong malay ko? Malay ko ba na sa sobrang libog din ng sperm mo, sabik na sabik dumikit agad sa egg cell ko? Iritang sagot niya rito. What? Are you marrying me or not? Inip ng tanong niya. Are you sure? Am I sure that this is yours? Oh, come on, Marco. Tang-ina mo. At akmang aalis na siya nang mabilis siya nitong pigilan. Pwede ba patapusin mo muna ako? Masyado mo na naman akong pinapangunahan. What I am saying is, are you sure that you are pregnant? Habang hawak nitong isa niyang braso. We can go to the OB-GYN if you want. Mabilis sa sagot niya. Yeah, I think we need to confirm it first. Just wait me here, magbibihis lang ako. At mabilis na itong tumalikod. Nang makaalis to, mabilis siyang napabuntong hininga. Gago ba to? Ginawa pa siyang sinungaling. Ines na umupo siya para hintayin na lamang to. Ilang sandali pa'y lumabas na to at mabilis lumapit sa kanya, nilahad ng isang palad nito. Let's go! Seryosong sabi nito. Ines naman niyang tinabig ang kamay nito. Buntis ako, hindi ako lumpo. At nauna nang lumabas dito. We will just use my car? Mabilis pang sabi nito nang makarating sa parking lot at pinatunog ang sasakyan. Bumalik siya sa ospital kung saan sila dinala noon. Habang naghihintay, kinakabahan din siya. Nagulat siya na mabilis hawakan ni Marco ang isang palad niya at pisilin. Just relax, okay? Malambing na sabi nito. Sa gulat, mabilis niyang nahila ang kamay at hindi ito pinansin. Di niya alam pero naiinis siya rito. Nang tawagin na siya, bigla siyang pinagpawisan na malamig. Si Marco naman nakaalalay sa kanya at nakahawak sa may bewang niya. Nahiya niya na tong sitahin dahil maraming tao doon. Nang makapasok sa loob ng klinik, nakangiti sa kanya ang doktor. Hello, good thing you're back. Is he your husband? Yes, Doc. Biglang sagot ni Marco bago pa man siya makasagot. Okay, you need to remove your pants and underwear, then lay on that bed, okay? Nakangiting sabi, sabay turo sa isang higaan katabi ng isang machine. Ha? Why do I need to take off my underwear? Gulat na gulat pang sabi niya. That is the process of transvaginal ultrasound. I will insert some stick on you, okay? Just tell me if you're ready.
At mabilis tong umalis at isinara ang kortina. Wala siyang nagawa at tinanggal na ang pang-ibaba niya. Sinuot ang parang palda na bigay nito. Just open your legs, okay? Ngiti nito sabay hawak ng isang puting stick na mukhang lagyan ng kondom nang tuluyan na siyang makahiga. Nang tingnan niya yon, napangiti siya. Naku, ang juts lang pala. Kala naman niya kung ano nang ipapasok sa kanya. Wala pa rin talagang tatalo sa anaconda ni Marco. Do you want me to call your husband? Biglang sabi nito na nagpapukaw ng atensyon niya. Mabilis siyang napatango. Nang pumasok si Marco, kita niya ang kaba sa mukha nito. Is she going to be okay, Doc? Biglang sabi ni Marco na nagpatawa naman sa doktor. Mister, relax lang po. Ultrasound pa lang po ito. Di pa po siya manganganak. Now, hinga ng malalim. I'm going to insert it. Nagulat siya dahil may lamig siyang naramdaman. Ilang sandali pa'y inikot na nito iyon. Di naman niya maintindihan na nakikita. Oh my gosh, can you see this? This is the sack and this is your little tiny baby. And this is the other one. Ngiti nito sabay turo sa monitor. What do you mean the other one, Doc? Gulat na tanong niya. Congratulations! You're both lucky because you're having a twins. Ngiting balita ng doktor na nagpatigil sa mundo niya. Is she serious? Two baby inside of her? Damn, Marco! Thank you, Doc. Nang makabalik sila ng sasakyan ni Marco, seryoso lang tong nakatingin sa may labas. So, what are your plans for us? I think I have no choice but to marry you as soon as possible because you're already carrying two my children. Seryosong sabi nito. Good. That's all I wanna know. Now let's eat because we're so hungry. Maarteng sabi niya at sumandal na sa sandalan ng kotse nito. Mabilis tong nagmaneho at hihinto sana sa may isang fine dining restaurant nang pigilan niya ito. Wait, I don't want there. Sawa na ako sa mga ganyang klase ng pagkain. Kunot noon naman tong napatingin sa kanya. And where do you wanna eat? I know a place. Ngiti niya. Dinala niya to sa parang isang plaza sa bayan. Maraming upuan at lamesa at marami ring nagtitinda. Namiss niya kasi ang street foods. Mabilis sila naghanap ng komportabling upuan. Tinuro niya ang mga gusto niyang kainin kay Marco at ito na ang bumili. Halos mapuno ang table nila sa dami ng binili nito. May mga fishball, barbecue, ice scramble, turon, fried noodles at marami pang iba. Nang matikman ng mga to, sobrang saya niya. Craving satisfied. Halos maubos na ito na mapansing nakatitig at tulala lang sa kanya si Marco. Why? Matakaw ba ako? Aba, itong mga anak mong sisihin mo. Nakangusong sabi niya. No, I'm just amazed that you're actually eating this kind of food. I mean, Mika Villa Agustin? Nakangising sabi nito sa kanya. Why? I'm still human. And besides, Miko introduced me to this kind of food. Bakit ikaw, hindi ka pa nakatry nito? Takang tanong niya rito. Pero biglang nagbago ang mood nito at hindi umimik. You should try this. It's good. Ngiting sabi niya sabay tutok na isang stick ng isaw sa bibig nito. Why? Come on, try this please. Bala ka, magtatampo kami ni na baby sa'yo. Pa-cute pa na sabi niya. Mabilis na nitong kinuha ang stick at panabog na kinain. May topak din talaga tong malibog na Markong to eh. Pagkatapos kumain, malakas siyang napadighay na nagpalingon sa mga katabi nilang mesa. Why? Am I not allowed to burp dahil maganda ako? Ines na baling niya sa mga tumitingin sa kanya. Are you done? Let's go. At mabilis na tong tumayo. I am not done. I am Mika. What? Wala. Ismid niya at mabilis nang nauna dito. Ganyan ba talagang matatalino? Walang sense of humor? Nang makapasok ng sasakyan, napangiti siya. She felt satisfied talaga sa mga kinain niya. Marco, next time, doon naman tayo sa gutuhan na lagi namin kinakainan ni Miko noon. You know, that place is so good. Whenever Miko and I... Can you please stop? Ano na naman bang problema mo? Inis na tanong niya. Ikaw? Maikling sagot nito at mabilis na nag-drive pabalik ng condo unit. Nang makabalik, wala pa rin silang imikang dalawa. Ano bang problema ng gagong to? Meron na yatang tama sa utak? How about my things? Tanong niya rito. Just call them to bring it back here. Walang ganang sagot nito at pumasok na sa kwarto. Nang sumunod siya dito, kita niyang nakapagpalit na ng damit si Marco. Nakaupo na sa may study table nito. Alam mo siguro, kung makakapagsalita lang yung mga maleta ko, sasabihin nila pagod na sila. Ilang beses na kaming pabalik-balik dito eh. Natatawang sabi niya.
Good thing hindi sila nakakapagsalita dahil pare-pareho na kayong maiingay pag nagkataon. Teka lang naman ha. Bakit ba kanina mo pa ako ino-okray ha? Baka nalilimutan mo, hawak ko mga anak mo. Ines na sabi niya rito. Pero di man lang siya nito pinansin. Humiga na lang siya sa kama at kinuha ang cellphone. Sa ines niya ay tinawagan niya si William. William, hi, good thing you called. So how was it? It's great, Will. And guess what? Masiglang sabi niya na pinalakas sa ang boses. What? I am having twins. Ninong ka, Will, ha? Pero mabilis na wala sa tenga niya ang cellphone at narinig niyang pinatay nito ang tawag. Why did you do that? Manghang tanong niya rito. You're not allowed to talk with other guy. Seryosong sabi nito at binalsa ang cellphone niya sa suot nitong shorts. Hoy, ibalik mo nga yung phone ko. Ines na sabi niya at pilit yung kinukuha sa bulsa nito. Pero dahil sa pag-ilag nito ay nagkamali siya ng pisil at ang alaga na pala nitong hawak-hawak niya. Mabilis na tong nabitawan ng maramdaman niya ang nagsisimulang pagkabuhay nito. Tell me, gusto mo lang makachancing no? Ngisi sa kanya ni Marco. What? No way! Bakit ko naman pag nanasaan yan hindi mga kalakihan? Hindi nga pasok sa standard size eh. Ngisi niya at binilatan pa ito. Really? Amazed na sabi nito na parang hindi man lang nainis. Oo, hindi ko man lang naramdaman eh. Nagkunwari na lang akong nasasaktan. Pangaasar niya pa rin. Oh, so you like it harder, huh? Don't worry, after your first trimester, I'm gonna own you much harder. Ngisi nito sa kanya. Really? Eh bakit di pa ngayon? Huli na para mabawi niya yon kasi nadulas na siya. Mabilis siyang tumayo at takmang papasok ng banyo nang hawakan siya nito sa isang baso. Well, hindi nga ako nagkamali. Yan ang paraan mo para makuha ang atensyon ko, right? To provoke me. Ngisi pa rin ito na siyang kinainis na niya. Of course not. Iwas niya ng tingin. Sa bagay, wala namang sinabi si doktora na bawal ka makipag-intercourse. Ngisi nito at sinimulang amoyin ang buhok niya. Ano ka? Sinuswerte? At bahagya itong itinutulak. Pero naging mabilis sa mga kilos nito. Mabilis tong nakaupo sa may kama at marahan siyang iniupo sa may kandungan nito. Mabilis din siyang napahawak sa may leeg nito bilang suporta, pero nagulat siya sa ginawa nito. Marahang hinamplos ang impes niya pang tiyan at napangiti. Hello babies, I'm your daddy. Huwag kayo maging pasaway dyan sa tummy ng mommy nyo, ha? Para di na rin siya maging pasaway dito. Ngiti pa nito. Marahan naman niya tong hinampas sa may isang balikat. Marco! Just kidding, mga anak. I'm so happy. So much happy for your existence. Thank you for carrying them. Ngiti nito sa kanya. Napatitig lamang siya at ilang sandali pa. Dahan-dahan nang lumalapit ang mukha nito sa mukha niya at marahan siyang hinalikan. Naging marahan ang paghalik nito. Mabagal at tila puno ng pag-iingat. Ilang sandali pa bumaba pang halik nito sa may leeg niya. At ang isang palad na kapulupot sa may bewang niya habang ang isa malayang pumipisil sa isa niyang dibdib. Pero ilang sandali lang tumigil to at pinagdikit ang mga noo nila. As much as I wanted to claim you right now, I won't. I don't want to harm you and our babies. I still can wait but please stop provoking me. I'm just a man. Nalilibugan din. Ngisi nito dahilan para mapangisi rin siya dito. Maybe this is a good start, at least. Kinabukasan maagang umalis si Marco para asikasuhin ang mga kakailanganin nila para sa civil wedding nila. Maaga tong umalis kaya't mabilis din tong nakabalik. A week from now, ikakasal na sila. Mika? Biglang tawag nito sa kanya habang busy siya sa pagdot-dot ng cellphone niya. Mabilis naman siyang napatingin dito. Maybe we should visit your family as a sign of respect? Seryosong sabi ni Marco na nagpagulat sa kanya. No need. They are not interested, especially my dad. Baliwalang sabi niya. Mika, he's still your father. And I also want to meet him personally. Seryosong sabi nito habang titig na titig sa mga mata niya. Please? Pakiusap pa nga nito. Malalim siyang napabuntong hininga. Okay. Dahil maaga pa naman, nagdesisyon silang ng araw na yun puntahan ng daddy niya. Habang papalapit sa mansyon, kinakabahan siya. Mika, just relax, okay? How can I be relaxed? You don't know my father, Marco. Seryosong sabi niya. Tanggapin ka man niya o hindi, huwag kang mag-alala. I'm here. I will protect you and our babies. Ngiti nito sa kanya at hinimas ang isang hita niya. Malalim naman siyang napabuntong hininga bago tumango.
Ilang sandali pa naaninag na niya ang mataas nilang mansyon. Gaya ng dati, mabilis bumukas ang gate nila. At nang makapasok at makapag-park, mabilis na bumaba si Marco para alalayan siya. Thanks! Mabilis naman itong hinuli ang bewang niya at hinapit. Si Dad? Tanong niya sa isang kasambahay nila. Nasa may library po. Magalang na sagot nito. Mabilis siyang tumango. Nasa second floor kasi ang library nila. At nang makaakyat, mabilis niyang iniangat ang isang kamay para kumatok. Come in! Dinig na lang sabi nito. Nakita niya nakaupo to sa may swivel chair nito habang nagbabasa ng isang hawak itong libro. Nang mag-angat to ng tingin at makita siya, napakunot noo ito. What are you doing here? Dinig niya ang inis sa boses nito. Pero mabilis lumapit dito si Marco. Good afternoon, sir. I'm Marco Gamboa, your daughter's fiancé. Pakilala ni Marco na naglahad ng isang kamay. Pero tiningnan lang to ng daddy niya at hindi pinansin. I don't have time for formality. Just say whatever you need to do so that you can leave. You're wasting my time. Malamig na sabi nito. Sir, with all due respect, pumunta ho kami rito bilang tao dahil gusto po namin malaman nyo that we're getting married next week. Kaya't sana makuha na rin po namin sa inyong respetong nararapat para sa amin. Seryosong sabi ni Marco na siyang kinagulat niya. Mabilis naman niyang nilapitan si Marco at hinawakan sa isang braso. Marco, please, hayaan mo na siya. Umalis na tayo. Mika, is this the kind of a man that you want to marry? Tell me, ano bang narating mo't kung makaasta kay daig mo pang pangulo? Galit na sabi ng daddy niya. Maaaring wala pa po ako nararating sa ngayon, pero marunong po akong rumespeto sa taong may respeto. Hindi na ho ako magtataka kung bakit ayaw magpunta rito ni Mika. Mika, ialis mo nga ang lalaking yun sa harapan ko? Sorry, Dad. Marco, let's go. Sabay hila niya kay Marco. Pero hindi ito nagpatinag. Sir, you know that Mika is already old enough to make decisions on her own. But she still needs you. She's longing for your love for so long. She's been waiting for your forgiveness long time ago. She still needs you as her father. But don't worry, sir, since I'm already here. I will now fulfill that emptiness. But I still hope that you can still come in our wedding. Aalis na po kami. Seryosong sabi ni Marco at mabilis na siyang hinila sa isang kamay. Di na nito inintay pang makasagot ang daddy niya. Nang makalabas, kita niyang mapanuring mata ng stepmom niya. Mabilis siyang sumakay sa sasakyan nito. Hindi mo na dapat ginalit pa si daddy. Biglang sabi niya kay Marco nang magmaneho na ito. Mika, he needs to realize his mistake. Seryosong sabi nito. Hindi mo kilala si dad. He is as hard as a stone. Matagal ko nang tinanggap na wala na akong pamilya. Malungkot na sabi niya. Pero mabilis nitong ginilid ang sasakyan at huminto. Pagkatapos sinarap siya at tinawakan sa magkabilang mga pisngi. Mika, don't say that. I'm here and our babies. From now on, we are your family. I promise you, I will be a godfather and a husband to you, Mika.